dumaan na dun sa tragedy yun, pre. Para sa akin, bilang isang babae, nagkaanak ka, di ka pinanagutan, single mom ka, ito ganyan. Para sa akin, ano yun, parang face ng buhay mo yun na parang, may pinagdaanan kang something. Ang kabraket nila yung babae, lalaki na may milit, nakapilit-pilit siya, kahit wala siyang kahit ano. Ang meron lang siya, go sir 50. Ang ingay sa internet ng mga ganun eh. Gusto niya mag-submit yung babae sa kanya without Same thing, ganun yung mga Actually, yung babae na single mom. Madalas makakapanood ng mga girls ng mga pinagsasabi natin about sa kanila. Kung alam nyo lang kung gaano kami walang iya sa kapwa naming lalaki, di ba? Kung sa tingin niyo harsh na kami sa inyo, ano pa kaya kami sa mga kapwa naming lalaki? Halos ako nga believe nga ako sa mga followers ko. Actually, may nagsisend pa rin sa akin kahit alam nila sa YouTube ko tatawag ko talaga silang BOBO. Yeah. At TATND, tanga, ganun. Talagang wala akong no hold bars ako sa lalaki, Brad. Di ba? Pero syempre, equal tayo rito. Again, syempre, pagdating pa rin sa babae, hindi namin gagamitin yung mga ganung words. Pero sasabihin namin sa inyo yung totoo. Di ba? Kung ano talaga yung... Para sa kanila din naman yung pre. Oo. Wala naman tayong masamang intention eh. Wala. Di ba? I mean, yung pagsabi natin ng huwag ka magpataas ng body count. Bakit? Para sa mental health mo rin naman yun. Kami ba magbe-benefit nun? At the same time, diba? mental health, at the same time, yung physical health mo rin. Bakit? Akala nyo ba yung maraming sexual experience sa iba't ibang lalaki, healthy sa inyo yun? Merong tama yun, bro. Merong tama yun. Tsaka eto matindi, pre. Ang tarantado kasi dyan, pre. Kaya kung bakit nagkakagulo yung utak nila, pre. Yung mga napapanood nila na advocate. Tapos yung mga advocate na mga babae na yun, sure ako yung iba dun, puta, baka na-bang-bang yun, one time. Walang experience sa reality ng buhay. Tapos magtatatak-tak-tak based sa nabasa nila sa Pinterest or kung saang mga... Twitter, bro. Diba? Doon galing yun lahat, biglang bro. magiging advocate ang puta ng walang alam sa reality ng buhay, walang experience. Ngayon, yung mga nasa tunay na buhay, sila yung gumigera sa araw-araw. I-apply nila yung napanood nila dun sa advocate na idol nila. Sila yung nagsasuffer dun sa wrong mindset na naiset sa kanila. Ngayon, bakit kadalasan ng feminism ang papangit, no? Kung hindi matatabang tiyangin ng yun. Hindi, real talk. Real talk. Yung Gina G. Wala diba? pa akong nakitang feminism na sobrang ganda. Na chicks, no? Na ea cakes. Kasi nga yung mga chicks na ea cakes na nagpo-proceed sa buhay, wala silang pakialam sa iba. Di ba? Puta, magpo-proceed kami sa ginagawa namin. Yung mga yun naman, yung mga sinasabi mo na may ingay na ang weirdo ng itsura nila, hindi sila masaya sa buhay nila. Miserable sila. Ngayon, pinipilit nilang i-normalize yung kalagayan nila, nandadamay na lang sila. Para magmukhang, tangina, nagkaroon patuloy ng community. Iisa aura nila, pre. Di ba? Iisa aura nila. Makita mo pa lang, alam mo na agad eh. Ano to? Yari ka dyan. Huwag mong sasabihin ng ano yan. Alam mo agad paano siya iti-trigger, di ba? Kahit sabihin nilang ad hominem yung sinabi ko, totoo naman eh. Kung hindi naman sobrang sablay yung itsura. May magko-comment dyan. Malaki masyado. Mas malaki pa sa aming mga lalaki. May magko-comment dyan, pre. Tangina talaga, no? Ba't kung sino pa yung mga mukhang burat yung pa yung may ingay? Ika-comment yan sa atin. Okay lang. Naniniwala kasi ako dun pare sa sa kung ano yung energy na pinapasok mo sa sarili mo. Yun din ang madalas na mailalabas mo. Wow! Nagre-reflect yun sa itsura mo eh. Yes, sir. If you eat, di ba nga, if you eat healthy, if you work out, magiging obvious yun sa mukha mo eh. Diba sa katawan mo. So kung panay negative ang nilalagay mo sa utak mo, parang pagkain yan. Di ba? Parang kumain ng gulay, healthy ka. Di ba? Pag puro walang kakwenta-kwenta, feminism ang pinasok mo sa utak mo, lumabas sa mukha. Yun din yung sisingaw sa'yo. Ibig sabihin kasi ini-stress nila masyado yung mga shit nila. No, tsaka yun nga, sabi nga nila to last time, mahilig sila mag-normalize ng mga bagay na hindi ka normal. Diba? Exactly. Na sobrang, kumbaga, katulad ng ano ba yung mga ninormalize nila madalas na... Pagiging mataba. Yung body positivity na... Body shaming ka. Nambabody shame ka. Pag, maganda to. Maganda dapat sa paningin mo to, yung mataba. Yun nga. Yung obese, di ba? Parang doon sa sinabi ko na they always want to adjust the basket. No? Para madakdakan nila. Gusto nilang nakakadakdak sila. Pero imbis na i-workout, magpatas ng talon, ibababa nila yung standards. No? Maganda to. Kasi nga naman nakakatamad naman talaga magpapayat. So,
adjust ko na lang paningin nyo, di ba? Parang ganun. Sila rin yung yung mga feminism din yung again, hindi sila kontento na pagsabihan lang yung mga mismong babae. Pati sa lalaki kamo, naingialam pa sila. Okay. For example, sila rin ang nagpo-push na inormalize ang pagka-crop top ng mga lalaki. Nakdang putya ka naman. Bait mo naman, di ba? Kasi, yan yung mga, dyan sila na nakakainis talaga na kumbaga, pag hindi ka confident mag-crop top, fragile ang masculinity mo. Di ba? Sabihin sa'yo ganyan. Pinipilit nilang kontrolin yung mga bagay-bagay, no? Knowing na babae sila, pre. Di ba kasi, wala namang lalaking ganito eh. Wala naman tayo, pre. Di man tayo nag-exist kasi nga nagpo-proceed tayo sa mga pinaggagawa natin eh. Sila yung maingay. Sila yung nagbigay-bigay ng mga negative ideas na dapat ganito, dapat ganyan. Dapat kahit mataas ang body count namin ng babae, gustuhin nyo pa rin kami. Tsaka lang naman tayo nagsalita eh. Nung may mga ganun eh. Dapat kahit pakarat ang babae, mataas ang body count niya, kahit murang edad pa lang, dat pinapatulan pa rin siya, dat kagusto-gusto pa rin siya, dapat ganito, dapat ganyan. Tsaka lang naman tayo nagsalita. Kaya tayo nagkaroon ng community tuloy. Hindi naman natin sila kinokontra, pre. Actually, wala. Hindi natin sila kinokontra. Ang kinakausap natin yung kapwa natin lalaki, yung new wave ng mga lalaki na, utangin na, baka magpapaniwala kayo sa pinagsasabi nun. Yari kayo dun. Diba? Ngayon, nagmumukha lang na binabash namin kayo or hinihate namin kayo dahil pinipilit namin maging matuwid yung mga kapwa naming lalaki. Di ba kasi puta pinipilit yung kontrolin yung mga nangyayari. Pinipilit nila, pre. Di ba? Sobra. Ito kasi yung nakikita ko dyan, no? Meron kasi silang, kumbaga, lakas ng loob magganyan because wala sila sa field ng lalaki. Tayo kasing mga lalaki, sa sobrang mulat tayo sa katotohanan ng buhay, hindi natin pwede magawa yun. For example, kapwa mo lalaki, pilitin mo. Magiging pisikalan tayo, puta magkakasuntukan. Alam mo yung reality na yun na hindi mo pwedeng i-check basta-basta ang kapwa mo lalaki. Kahit sa labas, punta ka sa labas, hindi mo pwedeng pilitin ng kung ano. Kasi alam mo may mangyayari. Lalaki, gising tayo sa ganun. Na parang, hindi tayo pwede basta-basta dahil mayroong suntukang magaganap. Pero pag sa babae, pwede sila magaganyan-ganyan kasi lumaki sila na walang gumaganon sa kanila. Kumbaga, tsaka nakukuha nila gusto nila. So, iba talaga. Iba talaga ang reality ng babae at lalaki. Doon mo talaga makikita kasi hindi kami pwedeng magsalita ng basta-basta lang nang hindi namin na-experience kasi alam namin ng consequences nun. Diba? Pwede kaming banatan dyan sa gilid. Pwede kaming anuhin doon. Alam namin yun eh. Totoo, diba? totoo. So in short translation, hindi kasi kayo nakokonyatan eh. Kaya ang kukulit nyo eh. Naging nakukutusan eh. Masyadong mabait sa kanila yung mundo. Yup. Kaya ngayon, na putang ina, nagsalita lang tayo. Wala man tayong ginagawa. Nagsalita lang tayo, pre. 'Di ba? Ang dating na sa kanila doon parang movement kontra sa kanila. Pero wala. Ang kinakausap namin yung mga lalaki talaga. New wave ng lalaki. Sila kasi dahil lumaki sila, nakukuha nila gusto nila kasi nga babae sila. 'Di ba ganoon, 'di ba? Tama. Ibigay mo na yan diyan, babae yan. O paunahin mo yan, babae yan. Uy, paupuin mo. Lalaki ka, kalalaki mong tao. Chivalry is dead. Laging babae. So ngayon, sinusubukan nilang makuha ulit, mapasunod yung mundo based sa gusto nila. Tapos parang nagiging war na. Kasi nga, hindi na tama. Gender war. Ninonormalize yung mga hindi normal ang potang inang yan. Kupal! Tama yung sinabi ni Ato eh. Feeling nyo kasi, kayo yung kinakausap. Sa totoo lang hindi, mga lalaki kinakausap namin. Nagkakataon lang na akala nyo kinokontra kayo. Pero for example, ganito, sinasabi nyo, dapat body count, okay lang. Sinasabi namin na, oy guys, wag niyong piliin yung ganito kasi may consequences. Hindi naman namin sinabi na, uy, stop mo yan, baby girl, wag kang magpaganyan, wag kang magpagano. Pumunta na lang doon, di ba? Pumunta na lang sa pinagsabihan natin sila. Kasi nga, binivilanize nila yung pagkahikayat natin sa mga lalaki na, teka, may mga red flags yan, wag ka dyan, Brad. Kung gusto mo, kung mahalaga sa mental health mo, marami pa namang ibang babae na okay, di ba? So, para sa kanila, nang narinig nila yung sabi, ay, hindi, misogynist ka. Misogynist pala. Ito ngayon ang sayo. Nagkakataon lang. Kasi nga, binivilanize yung sinasabi namin eh. Tsaka, kakapakiramdam nyo, main character kayo, kakakala nyo, sa inyo umikot yung mundo, kaya akala nyo, sa kada may sinasabi kami, laban yun sa inyo kahit hindi nga namin kayo kilala eh. 'Di ba? Tsaka nasasaguan nga kami, like for example, babae ka, napapanood mo tong mga clips namin, pinapanood mo to, may time kang mag-hate,
mukha kang tanga sa paningin lalo namin eh. Unless content creator ka. Yung sasabihin mong kontra sa amin or opinion mo, puta i-video mo. Di ba? Pero Kung Mukha kang kakapi strike tanga. mo rin, pre. Kakapi strike mo rin. hindi. Hindi. Mukha ka pa rin tanga, pero at the same time, kumikita ka naman. At least nag-generate ka ng pera. Oo. 'Di ba? Medyo mukhang tanga na lang. 'Di ba kasi hindi naman tungkol sa iyo, ganto ganyan, ganto ganyan. Oh, kayo din naman, hindi naman din tungkol sa inyo, ganto ganyan ah. Kasi nga ang kaso hindi na nagiging balanse. 'Di ba? Kahit ngayon check nyo maigi, puro parang pinipilit nila, babae naman. Babae naman. Ano ba yung slogan nila kaya ayokong magsabi ng kandidato yung she is the man. Kaming ganun. She is the man. Sobrang na-cringe ako dun, Brad. Tangina. Ano ba to? Pati ba basic biology na wala na sa atin, bro? Tangina nga Common sense na wala na, pati basic biology na wala na, Speaking pre. biology, ayoko dumating sa punto na para tayong Western. Yung magkaroon tayo ng 100 gender. Ayoko talaga nun dumating sa Pilipinas yun. Hindi, pare. Kaya nga importante itong movement na Tatlo lang ang pinagagawa gender. natin, pare. Nagpo-push back, di ba? Tatlo Oo. lang ang gender Kasi sa Pilipinas. Tatlo lang. Babae, lalaki. Bading. Kahit ano pang tawag dyan, bading yan. Di ba? Kahit ano pang tawag mo dyan, Mabait ka pa nga eh. In-include bading mo yan. pa nga eh. Ha? Mabait ka pa. In-include mo pa yung ano. Yeah. Kasi maraming hindi magdi-disagree dyan. Kasi nga, bilang tao, pre, kung gusto lang naman nilang maging belong, ibe-belong natin sila. Pero bro. hindi para mag-adjust kami dyan. Aralin nyo kasi, ganito kasi Saka, yan. bro. Hindi. Hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka. Kahit ano pang tawag mo dyan, ano ako, babae na ganito ganyan. Na Tomboy. basta bading ka sa paningin namin. Di ba? Bading. Yun na tawag namin siya. Wala ka, hindi na para ipilit mo na, aralin nyo kasi, ganito ganyan. Yun ang Meron- hindi na... Again, kita na naman. Oo, pilitan na naman. To spirit ako. Bading ka. Di ba? Kahit ano ka pa, basta hindi ka babae, hindi ka lalaki, bading ka. Isa akong queer. Tsaka bro, Bading. hindi nila pwedeng sabihin na may discrimination pa rin ngayon. Puta, Walang discrimination, pre. top paid artist ngayon, pare, bading diba, si Vice Ganda, sino ba Oh. isa sa mga pinakamayayaman. Paano mo masasabi may discrimination? Pre, Ayaw walang discrimination. Wala. Wala. Victim mindset meron. Tsaka parang hindi naman nila gusto maging bilong, pre. Ang gusto nila, pre, maging ahead. Kasi bilong na nga sila eh. Dati pa, may mga tropa rin akong bading. Lap trip nga sila kasama eh. Babae, lalaki, bading. Yun lang. Babae, lalaki, bading. O, bilong na kayo. Bilong na sila. Pero gusto nyo ng sariling CR. Gusto nyo Tawagin pa silang kung ano-ano. gustuhin kayo. Like for example, lalaki. Diyos on point, dapat ginugusto mo pa rin kahit bading yan. Bakit kinokontrol mo? Kung hindi niya nga preferred yun, na pumatol dun, bakit pinipilit mo? Homophobic ka na, bro, no? Kinokontrol mo pati yung preference ni Diyos on na, point. di ba? Kung ayaw niya nga ng bading homophobic na agad. Di ba, kasali ka na dun sa option. It just sabi na hindi ikaw yung gusto. May nakita akong video na yun. Alam ko, nag-react dun eh. Yung street interview. Nagtanong siya ng straight na lalaki. Gusto mo ba ng... Na-attract ka ba sa trans? Na-attract ka ba sa trans women? Ganyan. Sabi, siyempre, lalaki siya sabihin niya, hindi. Tapos biglang nag-make face siya, tapos ganyan. Dami diba? ng comment Ikaw ba, dun. Josh? Na-attract ka ba sa trans? Uy. Bro, Homophobic? hindi bro, tignan mo. Kung yung idea kasi na ma-attract ka sa mukhang babae talaga, na hindi mo pa alam, posibleng hindi eh. Di ba kunyari, may ang maganda dyan na babae. Yung puta ginastos ng mga 5 milyon, talagang above na talaga siya. Palong-palo yung katawan, brad. Alam mo, ha? Ano ka, bobo ka ba sabihin mo? Hindi maganda yan. Oo. Maganda, pero pag Maganda. malaman mo na na lalaki, puta Agay! negative na. Ayoko na bro, ano yun? Agay. Raul. Oh, di ba? Meron nga ganun si basta na siya, parang public figure siya na, siya, lalaki talaga siya, tapos nasubaybayan ng internet na naging babae siya, yung Satchar yung pangalan, chicks na siya ngayon talaga. Yung sa PBB ba yun? Hindi siya sa PBB. Basta batang Yeah, may lalaki chance siya. sa'yo yun. Ha? May chance sa'yo. Hindi nga, kung hindi mo siya kilala, pre, hindi mo siya kilala na trans siya, makita mo siya sa malayo, tangina, cakes talaga siya, pre. Tama yung sinabi ni Josh ma-appreciate mo. Oo. At, ang ganda nito Okay. Oo. Hindi mo alam eh. Pero pag nag-Raul, ayun Pag na, na-meet mo siya, nakilala mo na siya. Oh, hindi Oo. na. Pero wala pa rin problema doon, ha? Wala pa rin problema. Kung hindi nga kayo yung trip kung ayaw nga ng trans kung ayaw nga ng bading dito wala kayong problema doon. 'Di ba? Kasi nga kayong mga bading ba? Like for example, sila, kahit ano man tawag diyan. Pag sila ba pinilit natin, tangina dapat siya daw yung gusto nyo. Magagalit kayo, hindi naman namin siya gusto, hindi namin siya preferred ganun din sana. Ganun din yun. Ganun din sana. 'Di ba? Belong na kayo.
Belong sila sa society. Kaso namimilit eh. Totoo ba na mas marami na puno ay bakla kaysa puno? Paano ulit ano? Sabi mo Ito. mas marami na ang bakla kaysa puno. Totoo naman, putang ina, kaya ang init eh. Tatawa ako sa tangina. 20% na raw kasi ang mga bading ngayon sa Pilipinas. Kaya nga ang init, pre. Taas! Oo, dumadami na yung bading. Siyempre, ngayon, at some point, parang pinapatry na sa kanila yung dagat-dagatang apoy. Nadadamay tayo, na-experience tuloy natin. Kami rin na-experience namin kasi tatuan nga rin kami, Tatuan kami, Kaya ma-experience din namin yung dagat-dagatang apoy. Minimum, sila mas marami ambag. Oo. Kaya umiinit yung... Alam mo. Kumbaga si Satanas, ayan na, parang tinasabuyan na tayo ng ano, no? Sa totoo lang. Tatawa Ayan, talaga ako sa ayop Kaya na. pala mainit na sa Pilipinas lalo ngayon dahil sa mga bading. Sinasampulan na raw tayo ng impyerno. Dagat-dagatang apoy. Yeah. Nung una kasi, makasalanan na yung tao eh. Nagtatatawa, nagbibisyo. So, pinapa-experience na yung init sa atin. Na-amplified lang ngayon kasi nga nagkaroon ng panibagong ways paano ipapa-experience sa atin ng Diyos yung dagat-dagatang apoy. Yun yung pagiging bading nga. Diba? Dumami yung bading, tangina, mas umiinit tuloy. So, mga bading nga may kasalanan kung bakit naubos din yung yelo sa North Pole. Ang dami nyo na kasi daw. Pero joke lang. Nagbibiro-biroan lang tayo dito. Homophobic na agad kami noon. Hindi. Pero bakit pag kayong mga bading, gagawin yung katatawa o yung konsino man. Real Laugh talk, bro. trip, di ba? Yeah. Mas malakas Mang crash okra talk yan. Oo. Ito sa amin, joke lang yun. Hindi naman totoo yun eh. Totoo ba yun, pre? Tangina, scientific type shit. Mas mainit ba kasi mas madaming bakla? Tangina, biro-biroan lang yun. Joke lang din yun. Pero ang lakas magpa-victim ng mga yan. Tas pag sila yung mga okray, pre, di ba okay lang dapat? Hindi na pagiging belong yung gusto nyo. Special treatment na. Gusto nyo nang maging ahead. Pag kayo okay lang, pag kami homophobic. Ano pa yan, Pag bro? binalikan mo sila pabalik, sensitive yan, cancel ka. Tsaka damay buong pamilya mo dyan. Diba? Ito, example pa natin. Neto lang, hindi ko pinanood yung video pero may kumalat na post na si Pura Luca Vega. Nagdamit Kristo na naman siya, pre. Queer art daw yun, pre. Queer art. Kailan? Di ba nakulong na yun? Nakulong siya, tapos nakalabas siya. Neto lang, pre, nung sinakulo, nagdamit Jesus siya, pre. Sige, queer art yun. Queer art. Pero bakit pag may isang straight, nagbading-badingan, homophobic? Pero pag sila yung nag-portray ng kahit sinong gusto nila, art. Exactly. Pagiging belong pa ba? Gusto kong i-point out Good yan. point, Kasi good merong point. isang school, I forgot the name of the school, pero mga criminology course sila. Meron silang talent show, pare. Talent show. Ang talent show ng mga criminology student, mga lalaki na yun is magbading yun ang comedy yung talent show nila. Yeah. Kumbaga nagsayaw sila ng bading. Yeah. Nag-trending yun kasi kinancel sila ng Homophobic daw. ng gay community. Kumbaga tinira talaga nila. mga Bakit sumusobra ginagawa na to nyo? Ito ang quote ko. Bakit nyo ginagawang joke ang gayness? Now, ibalik ko sa inyo yung tanong. Bakit nyo ginagawang joke ang religion? Kahit hindi Diba? religion. Like for example, lap trip talaga eh. Kunyari, bading. Tas nag-straightan sila. Lap trip, di ba? Walang may pake. Kasi Kaya, joke yun eh. Sabi nga, if you can... Minamak nyo yung lalaki. Kung marunong kayo straight mag-dish out, kung marunong kayo mag-dish out ng trash talk, marunong din dapat kayo tumanggap ng trash talk. Di ba kaya nga yun yung tanong. Tangina, gusto nyo ba talagang maging belong? O gusto superior. yung special kayo? Gusto nila, pwede silang mag-mock ng lalaki. Oy, gaganon yung mga bading, di ba? Pero pag ikaw nag-mock ng bading, sensitive as shit. No? Diba? Ang Magandang pangit, point ang pangit yun. ng trip Magandang nyo, point yun na na-point out mo na naalala ko rin kasi hindi ko siya ginawa ng content kasi yun yung panahon na kalakasan nila. So parang, parang medyo delikado pang gawan. Tignan mo, Pero hindi dahil, pwede content. pero dahil na-point out mo yung isang ginawa nung kasama nila sa community, ito ngayon yung ibinurot up ko ngayon na meron silang school na kinancel dahil lang nag-talent show lang. Diba? Talent show lang ng ganun. So, yun ang medyo tayo doon. Parang yung tawag doon. Hypocrisy ba yun? Hipokrito talaga. Yun. Nakakainis sa part na pwede nilang imak yung lalaki na maglalaki-lalakihan sila na parang, oy, pre, yung mga bading, di ba? Pati babae, pre. Minamak Ganda din nila. ganda yarn, long gando, ganda yarn. Inaasar nila straight na babae. Hiyang-hiyan yung babae. Pero pag mapababae or lalaki nang asar sa bading, tangina, homophobic to. Kaya napaka-insensitive, tapos kaka-cancel agad, maglilipon-lipon agad. Kaya si Trump na puno eh. Oo. Tinanggal ni Trump yung mga ganyan-ganyang shit eh.
'Di ba? Tangina, umuokay na yung US babalik na sa greatness, 'di ba? Kayo masyado maging iyakin kasi Oo. kayo rin naman malakas din kayo mang insulto sa Tangina, feel free. Comment kayo diyan or i-video nyo, stitch nyo tong content, 'di ba? Sagutin nyo 'yun, pakisagot lang. Based dun sa mga narinig nyo sa amin. Pakisagot lang. Ang tanong namin, gusto nyo bang maging belong lang talaga? Or gusto nyo putang ina special kayo, ahead kayo sa community, sa Tama, society? gusto nila superiority. And may iba, madagdag ko ba dun kay Pura, yung nagsuot ng, hindi ko kasi napanood eh. Yung sabi mo nagsuot ng, Neto lang, oh. ng parang ano ba? Jesus Christ, eh. Jesus Christ. Tingin ko pansalag nyo lang yung art eh. Kayo sa mga nanonood ng mga gumagawa ng ganyang shit. Tingin ko pangsalag nyo lang yung word na art. Kabuhayan nyo yun. Pero minamaking nyo talaga yung Exactly. yung religion. Minamaking shit nyo, ginamit nyo lang yung word na, this is art. This is art. Para ma-avoid ninyo yung kabastusan ninyo. Yung consequences nun para Yup. ma-avoid Pang-escape kasi yung art to. Kasi nga, yung Christianity, yun yung parang number 1 na tutol sa same-sex marriage, di ba? Bakit puro Jesus Christ? Ba't puro Christianity? Ba't di nyo gawin? Ba't di nyo i-try-imak yung Muslim? Yeah, exactly. Sa Muslim, hindi rin naman yan pinapaboran. Bakit hindi nyo Same-sex. imak yung INC? Ba't hindi nyo imak yung iba't ibang religion? Ba't puro tungkol kay Jesus Christ? Ba't tungkol sa Christianity? Kasi tol, maluwag tayo. Oo. Maluwag tayo. Sa ibang religion, sisipilyo na sila ng kamao. Tsaka tinatago lang nila sa art form yung way nila to attack Yeah. dun sa religion na hindi na convenient sa kanila. Kasi nga gusto nila same-sex eh. Bakit? Tulad na sinabi ni Ato, yung Muslim, disagree din naman sa ganung shit Ba't hindi nyo kayang pagsabihan? Kasi hindi nila tinotolerate yan. Ba't hindi nila i-mock? Ba't hindi nyo imak? Oh. Di ba? Kasi alam nyo, pag minak nyo, may kahantungan kayo agad. Naalala ko Iglesia ni sino Cristo, bang ano yun? diba? Sino yung rapper yun? Ayaw rin nila. Kasi ang Iglesia ni Cristo, pare, sobrang seryoso rin sila Oo, sa seryoso nila. yun, brad. Tayo lang talaga maluwag. Tayong Catholic lang ang maluwag. Christianity. Christianity. Yeah. Pwede ka magsuot ng ganyan, pwede ka magsuot ng ganito. Although, ginagawa na action ng ibang tao, di ba, na binaban sila sa ganitong lugar, ganyan lugar. But still, napakaluwag pa nun. Sa ibang religion mo gawin yan, pwedeng buhay maging kapalit. Mapupoksa ka eh. Yeah, pwedeng buhay maging kapalit. 'Di ba? May stand-up comedian last time na wala na siya pre. Namatay siya sa pamamaril. Pero hindi naman confirm na dahil may minak siyang religion kaya nagkaganon. Hindi natin i-drop name kung ano yung religion, kung ano yung pangalan ng stand-up comedian. Nakita ko yan. Pero puta, iniimbestiga na kasi ang creepy nun. Pero tol, yung some part, yung joke niya, parang katulad din lang sinabi ko yung art eh. Parang pinang-cover niya lang yung pagiging comedian Yeah. to mock something. Akala niya siguro ma-avoid yung pagiging bastos niya for being as a comedian. Parang pura Luca Vega. Pero pinang-cover yung art. tamo siya pre. Nadama niya yung consequence kasi straight siya. Diba? Pero pag sila, art to, queer art to. Mag-search kasi kayo. Hindi na pagiging bilong ang gusto nyo. Pinag-iimbento nyo lang yung mga term na yan, tapos ginawa yung normal eh. Umiinit yung bato ko. Cut.